Welcome na naman po sa isang panibagong video. Isang ano na naman, isang content na naman sa aking video. It's ay papakita ko dito kung paano ako nag-trip planning. Pero dito sa video na to, the night before pa lang ako nag-trip planning kasi nga may narinig akong sa radio pa lang nung sa pag-uwi ko. Na may paparating daw na snowstorm at saka binigyan pa ako ng napaka hectic or napaka stricto na appointment sa aking load. So bukas, the day after nitong kung itong nagche-check ako dito sa phone ko, and so kinabukasan nito magde-deliver ako pati kasama yung aking estudyante at ang aking trainee na yung stricto na load, appointment load, or yung appointment time ng delivery for tomorrow 7 a.m. for Peterborough. Yung Peterborough is almost 2 hours from Mississauga. It's about 90 miles from Mississauga, and almost 2 hours. So kailangan namin na makaalis ng kahit mga at least alas 5 ng umaga. So makarating doon ng medyo slight na maaga kasi nga to be considered na may paparating na snow, and yun nga kasi may kasama din akong baguhan. It will take time for him to learn yung sa pre-trip inspections, and saka maninibago nga talaga siya. Kailangan ko siyang turuan kasi bukas din first time niyang maka-encounter ng container van trailer kasi yun yung hihilahin namin bukas. So dito papakita ko dito kung paano yung aking pre-trip, or I mean yung ang aking yung pre-trip trip planning, parang ganun. Alright, so panoorin nyo lang at enjoy. So good morning. So ito nga na 3:45 ng umaga, napakaaga. Ako'y aalis na galing dito sa bahay. At napakalamig ng umagang ito. So ayaw kong masyadong nagsasalita pag yung maagang-maaga na tapos lalo papunta pa ng trabaho. So ngayon, ako'y papunta na ng yard. At saka dito nyo makikita kung paano ko binabudget yung oras ko na yun nga, yung target ko is makarating doon ng maaga sa customer before 7 a.m. or on time.
guys, andito na nga ako sa yard, kakarating lang. And ito ay mga ano, no, pagdating ko dito magsisimula na kagad pick up ng trailer, then ready to go. Ayan, so good thing naman ay nung pagdating ko dito, nandito na rin yung aking estudyante or yung aking trainee. So pinapamove ko lang sa kanya yung truck and kami pupunta na doon sa yard maya-maya, and maghahanap na kami doon sa loaded trailer. Actually loaded na yung trailer na kukunin namin. So dito, chine-check ko lang lahat ng mga details ng load, and sinisigurado ko lang na tama yung aming mga paperworks and everything for receiving doon sa sa magiging customer namin doon sa Peterborough. So habang yung aking trainee ay nagpi-pre-trip pa doon sa labas, at ako naman nandito ay sinisigurado ko lang lahat ay okay dito sa loob. And ganyan lang basically yung gagawin. Kasi pag ako lang nagdadrive dyan, nagagawa ko lahat yan. Pero as may trainee ako, yung trainee is dapat yung yung basically train ko lang siya mag-drive at konting turo sa mga paperworks. Pero sa ngayon pinapa-focus ko lang muna siya sa driving. At ngayon ay yun nga, budgeted yung oras dito kasi stricto yung appointment time sa delivery dito sa load na to. Okay. Ayun, so kung ano yung nakikita nyo guys, check in, it's 7 AM. So yan, kakarating lang talaga namin yan. At ito, pinapasok na kami, sinusundan namin yung forklift driver. Ginaguide niya kami kung saan kami mag-deduct. So yun nga, sa kagandahang nakarating ng maayos at saka walang aberya at saka on time na nakarating. Okay. So it's an open dock, so you have to fit in there.
I couldn't the same time you're gonna have to look around. Yeah. Because that guy wants you to follow him, but with purpose. Because you know he went in there because he want you to face in there. So I was thinking that the dock was on this side. Okay. And I was thinking I have to go somewhere over there. Yeah. And I saw him like he went around in this truck here. Yeah. He went around there. So when he was assuming that you see the dock there. And yeah. If you did not pay attention more in that, and you're gonna end up going around and looking for him again. Yeah. Yeah. So this is So sometimes it's gonna be tough, but you're gonna learn about it. Some types of woods that last a little bit longer. Pangalawang yard namin dito sa Brampton, Ontario. So dito lang namin dinadrop yung mga empty trailers. Usually ito yung mga trailer na yung mga katulad nito, yung mga container vans, kasi malapit lang dito yung CP Railway, and kinukuha lang nila at kinakarga nila dun sa mga sa tren yung mga container vans kung saan man to papunta. So ito, hinihintay ko lang dito yung aking trainee kung hanggat kailan niya paatras tong at maipark niya yung trailer. Sa araw nung nandito nga, inabot siya ng mga almost 10 minutes na hanggat maipark niya. Ito yung parang kahinaan niya na part, yung pagbabaking sa mga masisikip at gitna ng dalawang trailers. Okay. Okay, so yun ang naging araw namin ngayon. Yun nga, nagsimula kami ng 5 AM at yun ang naging araw namin. So thankfully success yung trip planning ko kanina o yung kagabi pa. That was a success kasi nga dumating kami doon mga 3 minutes before the appointment time. Nakapag-check-in kami exactly 7 o'clock. So yun lang ang importante, na makarating ka sa ng maaga or on time. So ayun, yung itong video na to ay actually it's tungkol sa pagti-trip planning. Kasi pag nagti-trip planning ka, considered mo doon yung weather, yung magiging traffic, which is hindi naman masyadong matraffic din kanina kasi maaga pa. And yun nga, yung weather, nakita ko kagabi na medyo may snow na paparating. Ayun sa mga considerations ng pagti-trip planning, yung magiging weather nung kung sa mga oras na ikaw ay bumabiyahe doon sa isang area na yon. So yun ang kinonsider ko kagabi. Then ito, may trainee ako. So kapag may trainee ka, syempre tuturuan mo pa siya kung paano i-pre-trip. Katulad nitong mga container vans na to,
iba yung pagpi-pre-trip nito. At saka tinuturuan ko pa siya kasi nga first time niya mag-hook up ng ganitong trailer. So medyo kasi ito nakasampa lang to sa chassis, natatanggal at nailalagay siya. Kasi pag hindi safe yung pagkalagay, walang lock at saka hindi secured, so pwede siyang malaglag, di ba? So iba din yung magiging pre-trip niya doon. So isa din yung sa kinonsider ko na welcome back. Yun, uwian na. Anong oras na ba? Chine-check ko lang dito kung nakapag-sign out na yung estudyante ko. So hindi siya nakapag-sign out, nakalimutan niya na naman. Okay. So ako nakapag-sign out na ako kanina pa. Pinark niya lang yung truck dito. So ngayon, anong oras na? Okay. It's 5:45 na ng gabi o ng hapon. Ano ba yun? Gabi o hapon? Madilim na di gabi. Okay, so 5:45 na ng gabi. 5:45 in the evening kung sa English. Alright, so kami ginabi na dito. At make sure ko lang na okay na lahat dito. Hindi ko na, kanina ko pa sana to tinatapos tong video na to. Kaso lang na aksidente kung nabura yung video kanina na tinapos ko. Akala ko video na wala lang. So binura ko. Nung tinignan ko lahat ng mga video ko, yun na pala yung video na pampatapos, yung katapusan ng video na may sinabi pa ako doon. So para hindi siya magmukhang putol, so dito ko na lang tatapusin tong video na to. So na ngayon, 5:47 na ng evening. 5:47 in the evening. At ako'y pauwi na. Nakita nyo naman kanina sa simula ng video ay umalis ako ng mga bahay kanina, mga 4, ano na ba yung mga wala pang 4:30 yata yun, 4:15 para mga ganun, 4:20. Tapos ano ba ito? Oh hindi, parang pa ako kanina, wala pang alas 4 yung alis ko kanina sa bahay. Naalala ko nga pala mga 3:33 mga ganun ng umaga. Ayun, simula nga kanina umaga. Anyway, yung lang pala, yung video na to ay tungkol lang doon sa sa teka lang. Ito yung video na to ay tungkol sa kung gaano ka-importante yung trip planning. Matatawag pa rin ko pa rin siya na pre-trip planning. Kasi bago ako gumawa ng trip, nagti-trip planning ako. At kahit nandito ako sa local, minsan katulad ng mga ganong load, nagti-trip planning ako. And teka, mukhang di pa ako nakikita dito. Dito na lang kayo sa kalsada na lang kayo manood. Okay? Habang ako'y nagsasalita. Okay, so yun nga, kahit na local driver ako, nagti-trip planning pa rin ako. Kasi nga, katulad nung kanina, yung load na may specific na appointment time ng delivery. And yung dineliver namin kanina is yung mga lumber. Alam ko pag mga ganun, mga pag appointment stricto talaga yung appointment ng mga ganun. Kasi yung mga receiver nila, yung kanya-kanyang may mga oras yan sa mga company na dumadating sa mga company sa yard nila para magpa-unload. So may specific time na mag-unload sila. So katulad lang nung mag-appointment ka sa doktor. Eto, ganito lang yung appointment mo, alas 10 ng umaga na hanggang alas 11. So ganito lang yung gagawin sa'yo.
Tapos sa susunod na naman mga 11:15 may appointment na naman. Parang ganun lang din. So yung kanina sa strict appointment alas 7 ng umaga. So yun nga, nag-pre-planning ako kagabi. Yan, tinignan ko yung unang na kinonsider ko, yung narinig ko yung yung bad weather. Nung umalis ako ng bahay kanina umaga, hindi naman siya ganong malamig lang, pero hindi naman ganun kasama yung panahon. At walang masyadong snow yung nakita ko sa sa kalsada. Pero kanina nung parating na kami sa yung parating na kami sa customer na pag didelibera namin, doon namin naabutan yung snow. So pero dahil nga doon sa naging trip planning ko, so kinonsider ko nga yung yung weather, tapos yung traffic, yun, which is yung traffic naman talaga yung sa mga oras na yun ay hindi masyadong ganun kasama. Pero pag yung inabutan mo yung masamang panahon naman, yun, which is magkukos din ng ng traffic, kasi merong mga aksidente, may madudulas. Yun, marami kang iisipin. So ito, local ako, nagtitrip planning pa rin ako. Pero yung sa dati, yung naglo-long haul ako, cross border US, lagi kong ginagawa yun kada may lalo na pag winter. Pag may mga biyahe ako, lagi kong tinitignan kung ano ba yung magiging panahon. Minsan yung traffic, bihira ko lang na nakakaenkwentro ng traffic na mga katulad mga road closure, yung mga yung minsan yung surprise lang na nandyan na, makikita mo na yung traffic, yun lang, pero mabilis lang siyang nalulusutan. Ayun. So yun nga. So ito, ginagawa ko pa rin to sa sa local driving. Lalo na ngayon may mga estudyante ako, may mga trainee ako. Syempre, yun nga, tuturuan ko pa sila sa na paano mag pre-trip doon, katulad nung sa container vans na dala-dala namin na trailers. Tuturuan ko pa sila kung paano gawin yung pre-trip doon, kasi may kaibahan yung pre-trip nun. Yung pre-trip nun, kasi container nga lang siya na sinasalpak lang doon sa chassis, at saka pwede siyang matanggal doon sa chassis at malaglag sa kalsada, di ba? So yun, pag hindi siya nakalock at hindi siya secured, yun, pwedeng may mangyari doon sa sa container van na yun. At saka may kaibahan din sa ilalim ng trailer. So yun, yung mga konting kaibahan lang na tinuturo ko sa kanila. So pag yung may may trainee ka, so medyo mabagal-bagal yung mga ginagawa mo. Tapos yung takbo pa nila mabagal, kasi nga natatakot din sila mag-overspeed. Kasi nga merong instructor sa tabi nila. Ayun, so yun din yung mga kino-consider na na pwedeng makaabala sa'yo. Kaya kanina umalis na ako ng maaga sa bahay. So mga 3:45 siguro talaga yun, yung umaga kanina nag-alis ako. So nakarating din ako ng yard kanina mga 4:40, mga ganon, 4:30, 4:40, 4:45 yung dating ko kanina. Tapos yun, simula na, hinanap na namin yung trailer. Then yun, pre-trip hanggat sa yung umalis na kami. Ayun,
God naman ay dumating kami ng medyo maaga doon at saka nakapag-check-in mismong alas 7 ng umaga kami nakapag-check-in, so right on time din. Yun, so anyway, kung sa ano pa, kung to make the long story short, importante talaga yung nag-trip planning ka. Kasi nga yun, yung pag-trip planning, doon ka na nanalo sa mga laro. Katulad yung mga naglalaro, may game plan sila. So doon ka na nanalo. Okay, so hanggang dito na lang, at saka wala na akong ibang sasabihin pa. Hanggang dito na lang, at yun lang talaga yung gusto kong maipakita sa vlog na to. At ako'y pauwi na naman din ngayon. Ang tindi nga eh, pumasok akong madilim pa, tapos ngayon uuwi akong madilim pa rin. So ayun, so hanggang dito na lang. So shoutout sa inyong lahat dyan, at saka I hope nasa mabuting kalagayan kayo, at saka hanggang dito na lang. See you in my next videos, at salamat sa mga nanonood at sa mga sumusuporta. Stay safe, stay healthy, and stay awesome. Bye bye.